Bilang nagtipon-tipon na. Di porket mas maganda yung motor mo, ayabangan mo na yung isa. Sino man na makasabay natin sa kalsada o makasabay sa kalsada, matuto tayo magbigay ng respeto. Magandang umaga mga kaibigan, at nagbabalik ulit Duncan Ride. Papunta tayo ng Imus. At mamayang gabi meron tayong tugtog. So naimbitahan tayo ng isang kasamahan. So kasama natin ang bandang South Lane. Tutugtog tayo mamayang gabi. At kasama natin yung banda ko. Siyempre, paano makakatugtog? Paano ako makakanta walang banda, di ba? Ano ba yan? Kasama ko siyempre yung banda ko, di ba? So mag-iingay na naman kami mamayang gabi. Bali pupunta ako Imus ngayon, pero mamaya yung event doon sa may sukat, sa may Port State. So plano ko ring umuwi ng maaga dahil may bala ako mag-ride bukas ng maaga. So bala ko mag-ride papuntang Tagaytay gamit yung Z9 kasi matagal ko na siyang hindi nagagamit. And then gusto ko lang balik-balikan yung mga rides ko dati. So, naalala ko kasi yung first ride ko nung nagka big bike ako, yun pumunta ako ng Tagaytay. Napaka memorable experience kasi yun yung first time na nagkaroon ako ng malaki motor. Matagal ko na pinapangarap dati. And then yun yung unang destination na pinuntahan ko, sa Tagaytay. So bala kong isama yung anak ko. Tatanungin ko siya mamaya kung gusto niya sumama. Wala naman yung nanay niya, nasa isang convention. So bukas siya uwi ng gabi. So dalawa lang kami sa bahay, kaya maganda, yayain ko na siyang sumama rin sa akin. Ambulansya. Traffic pala ngayon, Biyernes. So napanood nyo ba yung ginawa namin video? Sana natuwa kayo, no? O naasar. Yung kasi yung trip namin magkakabanda to, yung magkakasama-sama kami. Yung pinagtitripan namin, gumagawa kami ng ng short video na nakakatawa. Traffic. Ang init pa. Kopya. Hindi naman ito mahirap masyado isingit. Medyo lang. Hirap din kasi dito sa Aguinaldo, dami rin mga truck na dumadaan sa kabus. Ayan o, diba? Kaya matatraffic rito, lalo na pag Dennis. Hirap dumaan dito. Kaya kung pupunta kayo ng Tagaytay, magandang mag-alax na kayo. Oh my God. Sandali lang naman ako sa pupuntahan ko. Pero ito pala maabutan ko mamaya pag uwi. Maganda siguro mag-tanghari na ako para walang traffic. Kung dito ako dadaan mamaya, yan yari. Hirap sumingid dyan kahit sa gilid. OMG. So bala ko bukas magtagaytay, pero alis ako ng mga alas 4 para pagdating doon maaga pa rin, para pag uwi ko alas 8 na umaga, diba? So di mainit. So enjoy ang ride. Napapansin ko rito, di ba dati nagpa-remap na kami para matanggal yung backfire niya, saka yung mga mabawasin diesel pa. Parang medyo meron pa rin puputok pero konting-konti, hindi katulad dati na sobrang talagang tinatagtad ka talaga ng backfire saka diesel pop. Parang machine gun. Pero may konti lang, hindi katulad dati na sobrang dami. So dito na tayo. Uwi na para mapagpahinga kasi mamaya
meron pa tayo ano, tugtog. So doon ako dadaanan ng hari kasi traffic doon sa Imus para mas mabilis ang biyahe natin. Hindi ko masusundian ako kasi mamaya pang 5 yung uwian niya, kaya mauna na ako sa bahay. Traffic din. Traffic din sa kabilang daan. Hindi, hanggang dyan lang, ano lang yan, hanggang dyan lang yan, hanggang dyan lang yan. Kasi naman doon sa isa, talagang traffic hanggang Bacoor. Yun lang, nagtipon-tipon na traffic. Ganda na Lexus. Wow. Traffic. Doon kakaliwa na tayo ron sa may malaking tulay. Baka mag scooter na lang mamaya pagpunta ng gig, kasi baka mamaya kasi pahirapan ang practice ang parking doon. So para medyo hindi alanganin, edi scooter na lang, no, para di masyadong pagintirasan, kasi mahirap pag di mo alam yung lugar. Baka mamaya may mag trip, di ba? Edi iyak pa tayo niyan. Pag alanganin kasi yung lugar, pag di ko masyado alam o di ako masyado familiar, di ako nagdadala ng big bike, madalas scooter, lalo na pag sa trabaho. Pero minsan nagdi-big bike talaga ako sa trabaho pag mais yung lugar na pupuntahan ko. Katulad ng pinunta ko ganina, alam kong safe, diba? Pwede mo i-park sa loob, di mo kailangang iwan sa labas. Pero pag alanganin, scooter, diba? Para walang hirap, walang kahirap-hirap, hindi ka masyadong problema, diba? Pagdating sa parking. Dito tayo ngayon sa Hermosa. Medyo maganda yung panahon kasi di nag-aambon, pero medyo madilim yung kalangitan. Anytime soon pwede na yung umulan, parang ngayon, no, umaambon na. Ayan na, kailangan dalang kapoti, kaya kailangan medyo magmadali tayo. Ang lakas ang patak, ang lalaki. Kailangan natin uminto, mayari yung GoPro natin. Ang sasakit ng patak. Tumatama sa balat nyo. Kaya kailangan natin mag-park sa gasoline station. Woo! Ako, stoplight pa. Ang lalaki ng patak, pero di ganong kalakas, di ganong karaming ulan. Ito pag gasolinahan. Tayo sa gasolinahan. Ako, stoplight pa. Tayo dyan. Papunta na kami sa gig. Ito, ginamit ko yung scooter kasi mahirapan ako sa parkingan doon. Sabi masikip daw, so kung mag-big bike ako baka mahirapan lang ako.
Thank you. Lasok namin, cover. Kapagod ako ng mga ito. Lasok namin, para sa inyo lahat. Sana muli tayo safe. Benny. Benny sa inyo. Pagabi. Dito. Dito. Magandang umaga mga kaibigan. At kasama ko ulit yung anak ko. Naka-backride siya sa akin. At papunta kami ulit sa bahay ng parents ko. Iiwan ko lang siya ron. So kagabi galing kami sa gig, anniversary ng Tawagama P. Na-invite kami. Medyo late rin ako nakauwi, kaya medyo puyat pa. Naninibago ako sa lakas ng power nitong Z9. Tagal ko hindi nag-Z9 eh. Madalas kasi Vulcan yung gamit ko. Nagugulat ako sa arangkada niya. Lalo na may angkas ako. Syempre ayoko mabigla yung angkas ko sa likod yung anak ko. Kaya gusto ko hanggat maaari smooth lang yung takbo namin. Nakakagulat yung power niya pag matagal ka palang nag-scooter o nag-Vulcan. Panggulat eh. Nagugulat yung anak ko. Kaya sabi ko sa kanya, kumapit siya ng mahigit dun sa damit ko. Kasi kahit mabagal kami, nakakagulat yung arangkada niya. So Sabado ng umaga, walang pasok, walang masyadong traffic. Mabuti ginugulan ngayon, no? Kasi may bagyo daw eh. Pero mabuti hindi nag-uulan. Yan, sinasabi ko sa kanya na kumapit siya na maigi kasi baka bigla na siyang magulat. Medyo mainit at mabuti hindi umulan. Nakakapagod yung gig kagabi. Ayoko muna tumugtog, gusto mo na mag-relax. Kagabi nung kaginina madaling araw nang pauwi kami, minsan kasi may mga riders na porket mas maganda yung motor, mas higher cc, parang di nila masyadong ginagalang ibang mga maliliit na displacement na nakamotor. Kasi one time kagabi, bigla na lang kumat sa akin na parang walang respeto, diba? Dapat magkaroon tayo ng respeto. Magrespetuhan tayo sa kalsada kasi lahat naman tayo nakikinabang dito, diba? Kahit anong motor, kahit lower city, CC, scooter o mapa big bike, matuto tayo rumespeto, diba? Matuto tayo magbigayan, diba? Kasi doon pa lang nakikita niyo parang pag-uugali mo eh, as a rider o bilang isang tao. Sino man na makasabay natin sa kalsada o makasabay sa kalsada, o kahit hindi tayo nasa kalsada, matuto tayo magbigay ng respeto, diba? Sasalamin kasi yun eh. Sasalamin nyo sa sarili mo, diba? Di porket mas maganda yung motor mo eh ayabangan mo na yung isa, diba? O kakatin mo siya, bigla gugulatin mo, guguhitan mo, diba? So pag ano kasi tingin sa'yo mayabang eh, diba? Oo, automatic yun. Kaya matuto tayo rumespeto. Porket ba maganda yung motor mo, higher cc, big bike, diba? Eh kung umasta ka na parang kala mo taas-taasan ng tingin mo sa sarili mo, di ba? Motor lang to, material things lang to, di ba? Di natin madadala to sa langit. Matuto tayo rumespeto. Medyo parang nag-back to zero ako dito sa Vulcan. Sa A900. Hininibago ako.
Pinababaan ko na to actually, pero parang ano, parang ang taas pa rin niya. Mababa na siya eh. Parang layo ng brake levers ko. Ayun oh. Iba talaga sa Vulcan, relax, di ka pahirapan eh. Kaya nung ginamit ko ulit to, para ano, parang hirap. Pag nasanay ka talaga sa cruiser, iba talaga ang cruiser. O siguro hindi lang ako sanay na may angkas dito sa Z900. Kaya siguro parang naninibago ako. Pupunta sana ako ng Tagaytay, yun sana ang plano ko. Kaso nakakalimutan ko, may lakad pala yung anak ko kasi dumating yung tito ko. Meron pala sila na pag-usapan na gagala raw sila. Ayun, kaya hindi ako nakapunta ng Tagaytay. Kaya ito, hatid ko muna. Pero susundin ko na siya sa next week na. So iwan ko lang anak ko doon, and then maya alis na rin ako. Gusto kong subukan dalhin to sa Marilaki. Kasi palaging Vulcan na lang yung dinadala ko sa Marilaki. So gusto ko siya rin matry na motorin gamit tong Z900 at makapag-banking naman. Ang lakas talaga ng power na to. At sabihin mong Z900, ang lakas. Tama-tama na to. ayoko na ng ano, mas malakas pa. Tapos lalo na may angkas ka, magugulat yung angkas mo rito eh, sa lakas ng binibigay niyang ano, kapangyarihan. Kaya di pa talaga todo tong ano, itong mga pinagagawa ko. Ang ingay ng Vulcan, ng Z9. Halimaw din eh. Halimaw Z900. So iniwan ko ni anak ko, pauwi na rin ako ng bahay. Ay ako, hirap siya. Pag wala ka na angkas, magaan na. Hindi na mahirap. Kaganina kasi parang bigat eh. Sarap ng Z9, sarap na tulog. Kaya pala di mga pag-record. Nakapoto pala. Tara, sarap. Sarap pag ganina. Alala pag walang traffic, daman-dama mo yung makina. Daman-dama mo yung makina, yung motor sa pagitan ng yung